kay Ate Kate. Sige po, yung mga bata na 3 years old pataas, doon na po kayo kay Ate Kate. Ito lang sa loob kasi umuulan. Amen. Isang magandang umaga po. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Amen. Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning! Amen. At welcome po natin ang bagong dating, hindi po. First timer po natin, si Jasmine. Welcome, Jasmine. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay ni Jasmine. At saka sa anak ni Ate Merlin. Ano po pangalan niya? Iya. Aliyah. Hi, Aliyah and Jasmine. At saka si Romel din. Di junior to. Junior. Ayan. Saka si Romel. Ayan. Tatlo po silang first timer. Amen. Mga kabataan. Ayan ay mga kapalit natin. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa umaga na to. At bago po tayo magsimula ay natandaan niyo po nung Sunday, tayo po nanalangin patungkol kay Nanay Saleng. Siya na po magkukwento. Sige po, nandiyan ka na lang, papaano ko na lang yung mic kung aabot po. Sige po, Nay. Ayun na, si Nanay. Sige, Nay. Ang tawang pangyayari, di ba? At kung requirement sa US Embassy, bago ka pumasok, ako lang talaga ang papasok kasi ako lang may authority na will you believe, kasama ko, mas player po sa akin. Ang aking pamangkin na si Vilma. Sa inyo siya na samba, pero porque kahit na different ministry ang aming sinasamba, isa lang naman ang aming tinatawagan ng Panginoon. Muntik niya, sabi sa amin, maghintay sa labas. Kasi ang schedule po talaga, 12:45 ng PM. Napaaga, kasi ang gawa ng kadaldala ng pamangkin ko, pumunta sa security guard. Brad, pwede po bang samahan ko ang aking biyahe? Mahirap siyang lumakad. Then, on time noon, answer prayer din ako kasi bago ako pumunta ng embassy, nag-train din ako. Lord, bigyan niyo ako ng complete physical strength at wisdom pag araw ng aking interview. Di ba, nagsumama ang panahon noon, sabi ko na, Lord, sana po umanda ang panahon at umiliti. At diba, answer prayer. Maraming answer prayer. Kaya sabi ko, Lord, maraming nagpe-pray sa akin. Sa church, sa aming pamilya, sa aming mga kaiswela, sa aming mga office mate. Kaya Lord, talagang ang prayer powerful. Yun ang nanawa ko. Aside from that, namumuhin namin na, hinakay na ako. Ma'am, i-assist mo na ang mami mo, sabi ka na, no need of nature. Hindi ako nag-eno, maayaw, hindi rin ako. Hindi na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. From the start of the entrance hanggang loob, ang pagkuha pala ng interview, parang pinukuha kami ng COVID vaccine. May set 1, may set 2, hindi ko alam na yung set 1, start na ng interview. Napakasimple, kahit gusto graduate ka, kuwang-kuwa. Ang dami kong pinipare, yung pinipare ko daw panggal na US immigrant na. Kasi mga pinipare ko, who is the ambassador to the Philippines and vice versa. Kung pala lang, ang mga final interview, yung what is your name, what is your purpose, and going to US. Ayan, US. Nasagot ko naman. At ang mga tanong pa, how many are your children? Are they staying with you or living with you? Okay naman, nasagot ko. How many months you will stay there? Sabi ko, either 3 to 5 months. Lalo naman kasi ang karaniwang kasi ang na-approve sa akin talaga, 10 years visa, multiple visa. Kaya kung hanggang magpabalik-balik, pwede ako ngayon. Kaya nagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Ang dali ng aking doon. Within 5 minutes natapos kami. Kaya praise the Lord. Thank you sa inyong lahat. Opo.
Joy, pwede pa kayo. Amen. Salamat po talagang pag ang Lord po ang kumilos. Sabi nga ng awit, walang imposible. Amen. At salamat din, nandito po si Ate Esther. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Esther. Si Ate Esther po ay nakikipag-battle sa breast cancer at siya po ay schedule operahan. Nay, kailan? Antay ko po yung result ng today. Nagpa-to-the echo po siya. So, pag may resulta na yung to-the echo, siya po ay mas-schedule ng operahan. Kaya patuloy po natin pinagpe-pray si Ate Esther na syempre yung kagalingan at yung kalooban po ng Diyos mapangyari. Lahat-lahat kasi hindi po biro yung gastos, no, na mga ganyang bagay. Kaya sa Panginoon po ang ating pag-asa. At marami po magse-celebrate ng birthday. Ito pang mga naiiwan. September 18, si She. September 20, si Nathaniel. September 21, si Zoe, apo ni Connie. At September 24, si Kyra. Amen. So, sila po ay mga magse-celebrate ng kanilang birthday. Ipagpe-pray po natin sila. And this day, Pastor Rex is celebrating his birthday. Kung natatandaan niyo pa po si Pastor Rex, sana huwag niyo siyang kalimutan kasi siya po yung talagang tumulong sa atin nung tayo po ay wala pa kahit ano. Amen. So, 60th birthday po ni Pastor Rex ngayon. Sige po, tayo po ay manalangin na. Pag-pray po natin itong mga may kaarawan at syempre si Ate Esther. Amen. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Yung biyaya mo ay talagang nararamdaman ng bawat isa sa amin, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang sa lahat po ng mga dinudulog, hinihiling namin sa iyo. Lagi mong pinagkakalaob ito, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong kabutihan, salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao na to na magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Sa 18 po, si She. Sa 20, si Nathaniel, Lord, patuloy na kumilos ka sa buhay ni Nathaniel, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa kanya at wala nang iba, Panginoon. And complete healing din para kay Nathaniel, O Diyos. Ganun din sa apo ni Connie na si Zoe. Lord, ikaw rin po, Panginoon, ang magpala sa buhay ng bata na to. At nawa, Panginoon, ay yung normal na pandinig ay maranasan po ni Zoe, Panginoon. And even Kyra, Panginoon, palakasin mo yung katawan niya at huwag mo po siyang hayaan laging may sakit, O Diyos. Tulungan mo po siya at nawa sa kanyang kaarawan, maging masaya po si Kyra at lahat ng ito, lalo na po yung mga bata, because you love the little children, Lord God. Thank you for their lives, Panginoon, and even to Pastor Rex, who's celebrating his 60th birthday today, Panginoon. We pray for your favor and your blessings be upon him and long life, Panginoon. At kay Ate Esther, salamat sa buhay niya, Panginoon. Talagang siya'y nagsusumikap, ginugusto niya na makasamba sa iyo, makapagpuri sa iyo. Salamat sa lakas na ipinagkaloob mo po sa kanya at naririto siya ngayon. Patuloy na dalangin namin ng kalakasan na may ipagkaloob mo pa kay Ate Esther, Panginoon. At sa lahat pa ng mga proseso na pagdadaanan niya, God, sa kanyang battle, hindi siya nag-iisa. Dahil kasi kasama ka po niya, Panginoon. And even in our prayers, Panginoon, salamat po, alam namin palaging mabuti yung plano at kalooban mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At tunay nga, Lord, malugod ka sa lahat ng aming mga ginagawa, simula pa kanina hanggang mamaya, dahil kami po ay nakaayuno hanggang alas 3 ng hapon, Panginoon. Nawa, O Diyos, wala kaming ibang maitaas, wala kaming ibang pupurihin at sasambahin sa aming mga buhay at sa lugar na to, kundi tanging ikaw lamang, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo po ay palaging merong dalawang option sa ating mga buhay. Palagi tayong may dalawang choices na pinagpipilian sa ating mga buhay. Tama po ba? It's either good or bad. O anong pipiliin mo? Good or bad? Life
or death? Sabi sa Bible, sa Deuteronomy, anong pipiliin mo? Life or death? Ngayon po pag-aralan natin, tayo ang magdidesisyon at maging yung mga taong nakakarinig ngayon sa ating kapaligiran. Ano po kaya ang pipiliin ng mga tao? Ang magsisi o mapahamak? Siyempre sasabihin natin, siyempre obvious naman ang sagot. Doon ako sa magsisi kaysa doon sa mapahamak. Amen. Pero alamin po natin kung talagang ang isang tao o ang mga tao ay talagang nagsisisi kasi ayaw nilang mapahamak. Amen. So ang ating pong pag-aaralan ay nasa Lucas. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas 13. 1 hanggang 5. New Testament po tayo. Pero mamaya po marami tayong mga babanggitin na mga verses. Luke chapter 13, verses 1 to 5 po. Ayan. Dalangin ko, meron po kayong mga Biblia para mababasa din po ninyo kung ano po yung ating pinag-aaralan dito. Luke 13, verse 1 to 5. Nandiyan na po ba tayo? Basahin po natin. Sabayan niyo po akong magbasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea kaysa mga ibang taga-Galilea, dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Verse 4, at ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Silo, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Anong sagot ni Jesus? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Amen. Salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita at patuloy hiling namin sa iyo, Banal na Espiritu, ang karunungan at kapahayagan. Tanging sa iyo lang nagmumula. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Sabi po dito ng ating binasa, ang nagsasalita po rito, ang nagwiwika po dito ay ang ating Panginoong Jesus mismo. Amen. Kasi merong dumating na balita sa kanila na may mga ilang Galileo pinapatay ni Poncio Pilato. Amen. Itong Pilato na sinasabi rito, siya rin yung naghugas ng kamay noong sinasabi ng mga tao na ipako sa krus si Jesus. Dahil wala siyang makitang kasalanan ni Jesus, sabi niya ay yung tao yung magdidesisyon. Kaya yun po, alam na po natin yung history po niya. Pero sabi nga dito, madalas po kapag ganito sa mga pangyayari sa buhay ng mga tao, nagkakaroon ng misjudgment. Ano po yung misjudgment? Di mo ba kapag may masamang nangyayari sa tao, lalo na kung siya po ay Kristiyano, maaaring isipin agad natin, ay kasi makasalanan siya. Ay kasi may ginawa siya, ay kasi matindi yung pagkakasala niya. Somehow tama. Amen po ba? Somehow totoo. May mga ganun naman po talaga na napapahamak dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kanilang mga ginagawa, dahil sa kanilang mga pagpili, sa kanilang mga buhay. Pero ang sabi ni Jesus dito, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Kumbaga, matindi yung sinapit nila, sila'y pinapatay ni Pilato. At bakit ba ibinalita ito kay Jesus? Kasi po, merong mga alagad si Jesus na mga Galileans.
Alam ko sila Andrew, kaya mga Galileans po yan. Kaya binalita nila kay Jesus Christ yung nangyari na ginawa ni Poncio Pilato. Amen. So kapag may mga ganong pangyayari po, may isip natin agad na itong tao na to kaya siya nagsapit o naranasan niya yung mga ganong bagay. O katulad niya, yung mga pinapatay, yung mga nabagsakan ng tore, marahil mabigat ang kasalanan ng mga yan. Amen. Kaya sa sinasabi na mas malaki kasi yung kasalanan niya kaysa sa akin. Pwedeng ganon. Pwedeng isipin ng tao, kasi matindi yung kasalanan niya, mabigat ang kasalanan niya, kaya ganyan yung nangyari sa kanya. Ganyan yung sinabi niya, ganyan yung pagkamatay niya. Alam niyo yung mga tinatawag nating kahindik-hindik na pagkamatay ng mga tao, yung mga namamatay sila ng sobrang nahirapan po sila, no? Maaaring isipin ng mga tao, kasi makasalanan ng tao na to, mabigat kasi yung kasalanan ng tao na yan, kaya ganyan ang nangyari. Marahil kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Pero sabi ni Jesus dito, akala nyo ba mas makasalanan sila? Akala nyo ba mas mabigat ang kasalanan ng mga tao na to na nakaranas sa mga ganong pangyayari sa kanilang buhay? Anong sagot? Na siya rin, yung tanong niya, siya rin ang sumagot. Anong sagot ni Jesus? Hindi. Amen? Hindi, sabi niya. Kasi sa Romans 3:23, sabi rito, yung iba po, memorize na po ito. Romans 3:23. For all have sinned and fall short for the glory of God. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kahit po ngayon, hindi natin masasabi na wala tayong kasalanan. Kahit ngayon, hindi mo masasabi na napakalinis mong tao, na napakabuti mong tao, na napakaayos mong tao. Alam natin sa ating mga sarili, somehow meron diyang kasalanan. Amen. Alam natin ang ating mga sarili, somehow narumihan ka. Kung hindi man ngayon, kanina. O kaya kagabi. Kahapon, o noong mga nagdaang araw, at bawat araw, sino sa bawat araw hindi nagkakasala? Sa isang araw, sa isang buong araw, hindi nagkakaroon ng kasalanan. Sino po sa atin dito? Hindi ba wala? No? Yung mga simpleng lang yung akala natin hindi kasalanan, yung mga parang napaka-petty things lang. Halimbawa, sa matanda at sa bata. Sabihin mo, wala ako. Parang ganyan, lalo na kung ayaw mo yung, may tumatawag, ayaw mo yung, di mo gusto yung taong bibisita sa'yo. Diba? Sasabihin mo, wala ako, utusan mo pa yung bata. Nasasabihin, akala natin wala lang yon, simple lang yon. Pero diba, anong kasalanan yon? Lying. Pagsisinungaling. Tama? At sabi, huwag turuan ng bata magsinungaling. Pero minsan, ginagamit natin sila para sa ating pagkakasala. No? Sila yung inaano natin. So, natuturuan din minsan ang bata ng mga matatanda sa paggawa ng hindi tama o sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga sinasabi dito, walang hindi nagkasala, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng ating Diyos. Kasi lahat nagkakasala, lahat may kasalanan. Amen. Baka sabihin ng iba, hindi ba kaya nga namatay si Jesus sa krus dahil sa kasalanan? Maaari niyo kong itanong yan, tama? Kaya nga siya namatay na sa krus dahil sa kasalanan Ngayon, kailangan, na naman? Magsisi na naman ako, mag-repent na naman ako, dahil ako'y nagkasala. Bayad na yan ni Jesus. Alam niyo po sa iba, nakakalungkot, pero sa ibang mga katulad po nating mananampalataya, ang paniniwala nila ganon. Dahil bayad na ni Jesus yung kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, kaya kahit sila'y magkasala, any moment, any day, kahit anong araw, ang katwiran nila, bayad naman na ni Jesus Christ yung kasalanan. Amen.
Namatay naman na daw si Jesus dahil dun sa kasalanan na yon. No need to repent, no need to ask for forgiveness. Kasi ginawa na ni Jesus. Tama naman po, binayaran na ng ating Panginoong Jesus ang ating kasalanan. Amen. Ano ba yung kasalanan na yon na talagang sinalo ng ating Panginoong Jesus na siya yung naghirap hanggang sa siya po yung pinatay para sa ating lahat. Nung yung kasalanan na yan ay simula doon kila Adan at Eva. Yung sumpa na yan. Yun yung binayaran ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga sinasabi sa Roma wala na si Jesus Christ. Pumanik na po siya sa langit. Sa 1 John 1:9, may mababasa tayo doon. Anong sabi doon? Confess your sins to the Lord. Amen? Kung palang hindi na kailangang mag-repent o humingi ng tawad, bakit nasulat pa itong mga salita na to? E di kinukontra lang mismo ng Diyos yung salita niya. Naiisip po ba natin ito? So, anong ibig sabihin? Kailangan nating humingi pa rin ng kapatawaran. Bakit? Yung mga kasalanang ginagawa natin ngayon bilang bayad na ni Jesus Christ, yung kasalanan na sumpa sa atin simula kay Adan, wala na yon. Amen? Pero yung kasalanang ginagawa mo ngayon, buhay pa ba si Adan at Eva? Tinuruan ka pa ba nila? Tinuruan pa ba nila tayo? Diba hindi ho? Sino nang gumawa ng kasalanan na yon? Tayo na. Tayo na po. Mga sarili na natin to. Kaya nga sinasabi rito sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala, sa totoo lang, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng ating Diyos. Pero bakit tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos? Because of His death on the cross, we were justified. Yun po yung ibig sabihin ng justification. Amen. Yung kasalanan, ipinataw kay Jesus. Parang ganito po yung nangyari dyan. Yung kasalanan nating mga tao, ipinataw kay Jesus. Yung yung righteousness sa Tagalog? Yung pagiging matuwid ni Jesus, ipinataw niya sa atin. Amen. Nakita po natin to kung gaano kabait si Jesus Christ. Kaya nga inaari po lahat ng mananampalataya ay inaaring matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil maganda yung ginagawa natin, or we're doing good things. Praise God kung lahat yung ginagawa natin dahil yun ay bunga ng ating mga pananampalataya sa Diyos. Amen. Dapat lang naman na bilang mga mananampalataya, mabuti po yung ginagawa natin. Bakit? Sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos. Pwede ba naman ang isang anak ng Diyos ang ginagawa ay hindi kabutihan? Ang isang anak ng Diyos ay hindi makikitaan ng kaayusan. Ang isang anak ng Diyos ay bastos. Pwede ba yun? Hindi. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Be holy, for I am holy. Huwag po natin kakalimutan itong mga bagay na to. Kaya ito dito sa Romans, balik mo tayo dun sa ating sa main verse natin, Luke 13. 1-5. Kaya nga, sabi dito ni Jesus, instead na mag-dwell sila doon sa balita, doon sa masamang balita na ibinalita sa kanila na merong mga pinatay si Pilato, na merong mga nabagsakan ng tore, imbes na doon na-focus, doon na kasi napopokus yung parang siguro kahit dito sa atin. Halimbawa, ganyan, yung pangyayari, ganito yung senaryo, at biglang may darating dyan na may magbabalita. Hindi ba saan po lahat ang tingin natin? At pansin natin, di ba doon na sa tao? Katulad kanina, nagte-testimony si Nanay Saleng. Kanino tayo lahat nakatingin? Sa Kanya. Yung focus natin nasa Kanya na, doon na sa nagsasalita. Maaaring ganun po yung senaryo rito. May nagbalita, yung focus nila na wala kay Jesus Christ. Kaya ibinaling ng uli ng Panginoong Jesus yung focus ng mga tao sa Kanya. Na sinasabi niya, akala niyo ba mas makasalanan yung mga tao na yon kaysa sa iba? Ang sagot, hindi. Anong sabi niya?
2 beses. Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, anong sabi niya? Mapapahamak din kayong lahat. Ang nagdadala po talaga ng kapahamakan sa buhay nating mga tao ay ang ating pong mismong mga kasalanan. Minsan, kaya merong sakit ang tao dahil din sa kasalanan. Amen. Nasa Biblia po yun, nasa awit. Basahin nyo na lamang po. Hindi ko ma-eksakto sa inyo yung chapter at saka yung verse, pero nakasulat po yun doon. Minsan may mga tao nagkakasakit sila dahil na rin mismo sa kanilang kasalanan. So 2 beses inulit ng Panginoong Hesus ito na akala nyo ba mas mabibigat ang kasalanan ng mga to? Minsan kasi nagkakaroon tayo ng kaisipan na ganyan. Ay, mas matindi naman to kumpara sa akin. Diba? Minsan naggaganyan po tayo bilang mga tao. Mas matindi naman ginawa niya kumpara sa akin. Parang merong leveling yung sin, di ba? Nile-level natin yung sin natin na lighter lang yung sa akin, magaan lang yung sa akin, sa kanya mabigat. Kasi siya, pumatay siya, o nanakit siya. Ako hindi naman. O, di ba, ganyan. Minsan, iniisip natin ganon, na mas mabigat kasi yung kasalanan niya. Kaya mas matindi yung kaparusahan na maghihintay sa kanya kaysa sa akin. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin, itong pinag-aaralan po natin. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang kasalanan, kapag hindi pinagsisihan, ay kapahamakan ang darating sa tao. Sabi po ba ni Jenny? Hindi po. Sabi ni Jesus. Maliwanag po na 2 beses niya sinabi rito. Amen po ba? Sabi ng nabasa ko, for the wrath of God comes upon all sinners. Alam niyo yung wrath? Mas malalim pa to sa angry. Yung angry, di ba, galit? Yung wrath, tuot, sobra-sobrang, yung masidhing galit. Yung hindi basta-basta nawawalang galit. Kasi yung galit, pwedeng itiang ka lang, wala na, mapapawi na. Pero yung puot, hindi. Kasi puot na puot. Kaya nga sabi, for the wrath of God comes upon all sinners. And as indeed, all are sinners. Tayong lahat po ay makasalanan. Amen. At lahat tayo, anong kailangan natin? All of us need the grace of God to save us from the wrath that is to come. Meron pong ibubuhos, kung babasahin natin sa pahayag, meron pong ibubuhos na mangkok-mangkok ang mga anghel ng Diyos. At isa doon sa mangkok na yon na ibubuhos nila ay yung galit o yung puot ng Diyos. Nakasulat po yan sa pahayag. Ano kayang klaseng puot, yung laman-laman ng mangkok na yon, na once yun ay ipinataw na dito sa ating mga tao, ano kayang mangyayari? Lalo na kung hindi po tayo nagre-repent, hindi po tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. It's about time na tayo pong mga tao ay magsisi na sa ating mga ginagawa. O, nagsisisi naman ako Tapos bukas, ganun uli, di ba? Nagsisi naman ako. Tapos another day, ganun uli. Amen. No? Palagi po tayong mag-repent. At kung ano man yung kasalanan na, syempre, yung paulit-ulit na nagagawa natin, sabi nga, dapat, matututo na tayo. Yung paulit-ulit, pinatawad ka na, di ba? Nag-repent ka na, pinatawad ka. Pero kung uulitin mo pa rin, di ba? Parang niloloko na ng tao yung Diyos. Bakit? Kasi ang katwiran ng tao, mabait naman ang Diyos, patatawarin naman niya ako. Amen po ba? Ganyan po yung magiging katwiran ng tao. Pwedeng pati mananampalataya.
na katulad po natin ay maging mindsetting yung ganyan. Mabait naman ang Diyos, kaya patatawarin niya ako kahit paulit-ulit na ako'y magkasala. Nasaan na yung sanctification na binabago tayo ng Diyos araw-araw kung paulit-ulit naman natin gagawin ang kasalanan na yon, no? Amen. Kaya nga tinuturuan po tayo ngayon ng Diyos. Ano po ba yung mga nangyayari? Noong unang panahon sa Old Testament, ano po yung puot ng Diyos na nangyari sa mga tao dahil sa kanilang kasalanan? Una, yung baha. Tandaan niyo po yung kwento ni Noah? Na bumaha, walang nabuhay sa lupa except sa pamilya ni Noah at yung mga nakapanig doon sa arko. Amen? Pero lahat ng mga tao namatay. Bakit ba pinabaha ng Diyos yun? Trip niya lang? Anong dahilan? Bakit nagkaroon ng malawakang pagbaha? Ano pong dahilan? Kasi sa kasalanan ng mga tao. Nalungkot siya. Sabi niya, di ba? Mababasa po natin yan sa Genesis. Nalungkot po yung Diyos. Dahil sabi niya, bakit ba yung mga taong nilikha ko ay ganito? Hindi po gano'n ang design ng God sa atin eh. Napakaganda po ng disenyo ng Diyos sa atin. Anong sabi? Tayo nilikha, kalarawan ng Diyos. Amen. Pero dahil makasalanan na yung mga tao, hindi na po katanggap-tanggap sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng malawakang pagbaha. Sa totoo, alam nyo, kasi sa pag-aaral po ng mga magagaling sa Bible, first preacher si Noah. Unang naging tagapagturo ng salita ng Diyos si Noah. So, ano ibig sabihin nun? Bago pa mabuo ang arko, nagpipreach na si Noah. Kasi alam niya yung mangyayari, di ba? Kasi sinabi sa kanya ng Diyos. Amen po ba? Pinaalam ng Diyos kay Noah kung anong mangyayari. So si Noah nagsasabi sa mga tao na magsisi, na talikdan ang kanilang mga kasalanan at manumbalik sila sa Diyos. Sa tingin niyo ba, dahil sa pangyayari na walang ibang nakaligtas noon ng panahon na yon, may nakinig ba? Wala. Walang nakinig. Bakit? Katunayan na walang sumama sa kanya doon sa arko. As a matter of fact, inuuyang pa si Noah at yung kanyang pamilya nung ginagawa yung arko. Ang sabi, kainit-init, ano ba yung ginagawa mo? Parang ganyan, version ko na lang yan. Wala namang ulan. Noah, ano ba yung ginagawa mo? Inuuyang pa po nila si Noah. Parang ngayon, yung mga naghahayag ng salita ng Diyos, hindi po pansin. Nakikita niyo yung mga nagpapahayag sa daan? Yung mga merong megaphone? Yung mga may nakasuot dito na repent? May pumapansin ba sa kanila ng mga tao? Wala! May nakikinig ba sa kanila? Wala! Pangalawa, na binuhos ng Diyos yung galit niya. Una yun na-wash out po lahat. Pangalawa, panahon na ni Abraham at saka ni Lot. Saan nangyari yon? Sa Sodom at Gomora. Ano nangyari sa Sodom at Gomora? Pinaulanan ng ano? Apoy. Di ba? Pinaulanan ng apoy. Anong dahilan? Bakit yun? Winasak ng Diyos. Ano pong dahilan? Dahil sa kasalanan uli. Ang sabi ni Yahweh, katakot-takot na yung sumbong sa akin. Ganun po yung mababasa natin sa Genesis. Katakot-takot na yung sumbong sa akin na ano? Na ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay napakamakasalanan. Ano bang mga kasalanan ginagawa ng mga taga-Sodoma at Gomora? Walang hambas po sila sa paggawa ng kanilang kasalanan. Katulad na nangyayari sa panahon po natin ngayon. Lalaki sa lalaki, babae sa babae.
Bakit hindi natin masasabi? Nung panahon ng Sodom at Gomorrah, nagkaroon ng bisita si Lord na anghel. Tama? Kung nabasa nyo na po yung kwento na yun, pero I suggest, magbasa po tayo ng Bible. Yung tatlong anghel, pumunta kay Lot. Amen. Nakita yun ng mga tao. Anong ginawa ng mga tao? Diba? Lot, palabasin mo yung mga bisita mo. Anong gusto nila? Mga lalaki ho ito ha. Yung nanggugulo kay Lot. Anong gusto nila doon? Wala silang alam na anghel yung mga yon. Anong gusto nila doon sa mga bisita ni Noah? Sisipingan nila. Anong ginawa ni Lot? Wag itong mga bisita ko, anong binigay niya? Yung anak niyang babae. Biro mo yun? Sinakripisyo niya yung anak niyang babae. Gaano kasama ang tao? Yung po bang nangyari noon, nangyayari ngayon? Tayo, mulat na mulat po tayo sa katotohanan. Gaano nakasama ang mundo natin ngayon? Kapatid, o kung hindi ka pa kapatid sa pananampalataya, kaibigan, kung hindi ka pa tumatanggap sa Diyos, mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip na po tayo. Yung bang ginawa ng Diyos sa panahon ni Noah at ginawa ng Diyos sa panahon ng Sodom at Gomorrah, hindi niya kaya kayang gawin ngayon yon? Sa palagay po ninyo, hindi niya po kaya kayang gawin ngayon yan? Sa sobrang sama na ng mga tao ngayon, sa sobrang kasalanan ng mga tao ngayon, anong pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon? Anong pinagkakaabalahan nila sa napakaraming bagay? Gadget, social media, bisyo, diba? Yung gusto ng laman. Yan po yung pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon. Ngayon, yung nangyari noon, marahil sasabihin ng ilan, naku, di naman na yung gagawin ng Diyos. Di ba sabi, nagkaroon ng covenant kay Noah, hindi niya nabugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ng baha. Oo, sinabi talaga ng Diyos yan. Hindi niya nabugunawin ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Pero basahin natin sa New Testament, paano niya wawakasan ang mundo? Ano ang mangyayari? Ano ang bababa sa atin? Nabasa niyo na ba? Apoy. Kung mapapansin niyo, hindi naman po talaga, anong tawag nila sa sobrang init? Anong termino ng mga ano ngayon? Climate change, di ba? Kasi butas na, malaki na yung butas ng ozone layer o yung mga estudyante, di ba? Tinuturo yan. Malaki na yung butas ng ozone layer, kaya ganito na yung panahon natin, nagkakaroon na ng climate change, kaya sobrang init. Pero hindi natin alam, meron po yung kaugnayan. Yes, may kaugnayan yan. Na wawakasan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Magbabagsakan. Kung ano yung mga nasa itaas, magbabagsakan ho yan. Amen. Gaano katindi magalit ang Diyos? Kaya po tayo, nagsusumikap tayo na magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi tayo nag-iimbita dito para lang mapuno ito. Yes, oo, kasama yun. Pero nag-iimbita tayo para marami ang kumilala sa Diyos at maranasan nila ang kaligtasan, hindi ang kapahamakan. Lalo na kung sila'y kapamilya natin, kaibigan natin, mahal natin sa buhay. Amen po ba? Hindi tayo basta lang nagpapahayag ng salita ng Diyos nang walang layunin. Merong layunin kung bakit tayo nagtsatsaga na mag-evangelize, kung bakit tayo nagtsatsaga na umikot sa lugar na to, pumunta sa ibang lugar para magpahayag ng salita ng Diyos, kausapin yung mga taong ayaw tayong kausapin. Di ba? Halos ayaw tayong papasukin. Halos hindi tayo pansinin. Ilang beses na ho nating naranasan yan. Konting oras nyo lang ho, babahaginan ho namin kayo ng salita ng Diyos. Wala.
Wala. Yun yung nakakalungkot. Na akala nila, basta lang ikaw. Alam mo yun? No? Hindi ho. Ang inaano natin dito, salvation. Kaligtasan. Bakit? Sabi ni Jesus, magsisisi ka o mapapahamak ka? Amen? Ngayon, sa mga tao sa paligid natin, ganyan din. Magsisi sila o mapahamak sila. Gusto ba natin silang mapahamak? Hindi. Kaya nga tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya lang, kapilian pa rin ng tao at desisyon ng tao kung ano ang kanilang pipiliin. Are they going to choose life or death? Diba? Sabi ni Joshua, pumili kayo, buhay o kamatayan. Pero ako, sabi ni Joshua, ako at ang aking sambahayan, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, mga kaibigan, ikaw at ang pamilya mo, tiyakin mo na nasa Panginoon para sa kaligtasan. Bakit? Yung kapahamakan, siguradong darating. Yun po yung katotohanan. Kasi nasusulat na ho yan eh. Mangyayari at mangyayari ang kapahamakan. Whether we like it or not, mangyayari. Lahat ng mga makasalanan na hindi nagsisi, sila ay mapapahamak at tatanggap ng poot ng Diyos. Amen. Basahin po natin. A call to repentance, Matthew 4:17. Sa Luke ang nagsalita si Jesus Christ. Sa Matthew 4 verse 17, tingnan natin kung sinong nagko-call out pa rin ng repent, repent, repent. Magsisi, magsisi, magsisi. Yan po yung palaging sinisigaw. From the Old Testament up to the New Testament. Ang sinisigaw ay repent. Matthew chapter 4 verse 17. Babasahin ko po siya sa inyo sa NIV version. Sabi rito, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Sino nagsasalita? Sino nagko-call ng repentance? Si Jesus Christ mismo. From the beginning of His ministry, eto na yung tinuturo ni Jesus Christ. Repent, magsisi. Opo, pagsisihan, talikdan. Pag sinabing talikdan, talikuran mo na. Huwag mo nang gagawin. Ano yung hindi mo na gagawin? Yung kasalanan. Amen. Yan si Jesus yung nagsabi dyan. Repent, for the kingdom of heaven is near. Matthew 4:17. Punta tayo sa Acts 20:21. Gawa, Acts. Ito pong lahat ng babanggitin kong verse ay babasahin ko sa inyo sa NIV version. Acts 20, verse 21. Buksan niyo po yung mga Bible ninyo para kayo mismo nakikita po ninyo yung sinasabi natin rito. Ang sabi rito, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Ang mga alagad na po ni Kristo ang nagsasabi rito dahil sa unang bahagi ng Acts, ipinanig na po ang ating Panginoong Hesus sa langit. Kaya ang panawagan pa rin ng mga alagad ni Kristo, ano? Repentance. Amen? Ganun pa rin. Ayan, sabi niya, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God to repentance. Turn to God. Magbalik loob ang mga tao sa Diyos and have faith in our Lord Jesus. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. Faith cometh by hearing the word of God. Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka sumasamba, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Kasi ang mga tao, sinasabi nila, hindi po ng mga pumupunta sa church itong mga tao na to, sinasabi nila, meron akong pananampalataya sa Diyos. Paano nangyari yun? Wala namang nagbabahagi. Hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos. Paano nagkaroon ng pananampalataya?
cometh by hearing the word of God. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kanino ka makikinig? Doon sa nangangaral. Amen. So, anong pananampalataya kaya yung sinasabi nila? Amen. Ganyan na po yung pangangatwiran ng mga tao ngayon. Ako naman ay nagdadasal. Diba? Bahaginan mo. Ako naman ay hindi nakakalimot sa Diyos. Yung pala hindi ka nakakalimot sa Diyos eh. Eh di dapat linggo-linggo nasa church ka. Sumasamba ka. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ang sambahin natin siya. In the first place, bakit niya nilikha ang tao? Para sambahin siya. Amen. Ano po? So makita natin yan, repentance pa rin ang pinagsisigawan. Acts 2:38. Acts chapter 2, verse 38 po. Basahin po natin. Sabi po rito ng Acts chapter 2, verse 38. Si Pedro po nagsasalita. Nakita niya na? Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness." Ba't ka magre-repent? At ba't ka magpapabaptize? For the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kulit nga. Ang sarap basahin. Ano po? Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you." Yan. "In the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Repentance pa rin. No? Sinisigaw ni Pedro, ni Juan, lahat po ng alagad na ating Panginoong Hesus. Nangalat sila sa buong mundo at ito po yung kanilang pinapangaral. Na ang tao ay mag-repent at magbalik loob sa Diyos. Repent every one of you and be baptized. Kaya meron tayong bautismo na tinatawag. Kaya tayo nagbabaptism sa water and in the Holy Spirit because it is written in the Bible. Anything that is not written in the Bible, hindi po natin ginagawa. Amen. Pero kung nasa Biblia siya, yun, ginagawa po natin, sinusulat po natin dito. Marahil yung iba alam nyo, kaya ayaw magpabaptize. Hindi, nabinyagan na ako nung maliit ako. Yan po yung katwiran nila, na akala nila, pag sila'y binautismuhan, magbabago ang kanilang relihiyon. Mga kapatid at kaibigan ko, anumang relihiyon meron ka, hindi ka niyan maliligtas. Walang sinabi sa Biblia that this religion can save you. Amen? Anong makapagliligtas sa tao? Yung pananalig sa Diyos at pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Kung magbabautismo ka man, hindi nangangahulugan, pinalitan yung relihiyon mo. Kung hindi, ikaw ay nanampalataya na sa tunay na Diyos. Kaya yung iba, ayaw pabautismo. Tama na lang daw yung umaaten sila, hindi na sila papabaptize. Alam nyo, ang kahulugan, uulitin ko po ito. The meaning of the word baptism, kahit tignan nyo po mamaya, pag uwi ninyo sa inyong mga bahay, is to immerse. Ano yung immerse? Lubog. Yun po yung kahulugan ng baptism. Immerse, hindi wisik. Naunawaan nyo? Ang baptism, ilulubog ka dapat saan? Sa tubig. Hindi yung miniwisikan ka ng tubig. At sino yung mga binabautismuhan? Yung marunong ng umunawa. Alam niya na yung ginagawa niya. Alam niya na kung ano yung nangyayari sa kanya. Yun ang mga binabautismuhan. Kaya doon pa lang sa bagay na yun, hindi na nagiging tama yung konsepto ng pagbibinyag. Kasi the meaning itself, hindi na nasunod. To immerse, hindi naman. Siyempre, ang kakatwiran nila, siyempre baby, alam mo, i-immerse mo yun. Diba? O, ganyan po.
So, call of repentance. 2 Peter 3:9. Yung mga verse po na binabanggit ko, these are verses calling of repentance. 2 Peter chapter 3, verse 9. Ikalawang Pedro 3:9. Basahin po natin. Nakita niyo na? 2 Peter 3, verse 9. Sabi po rito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen? Ito yung mga nagsasabi, ang dami niya ng, tagal niya ng sinasabi, darating ang Diyos, darating ang Diyos. Ang tanda ko na, hindi pa dumating ang Diyos. Hindi ba dapat magpasalamat ka? Hindi ba dumating ang Diyos? Kasi kung dumating ang Diyos, tiyak nakapamakan ang dadatnan mo. Ang sasapitin ng tao. Ano sabi rito? The Lord is not slow in keeping His promise. Hindi naman siya mabagal. Hindi siya mabagal na Diyos. Para hindi gawin yung pangako niya na siya ay darating. Bakit daw hindi siya dumadating? Ano sabi ng binasa natin? Para ano? Mabigyan pa ng pagkakataon ang mga tao na magsisi. Ayan o, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya nga hanggat maaari, dinidelay niya pa. Nagpapasensya pa siya kasi gusto niya ang bawat isa ay magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Ano uli ang dahilan bakit hindi pa siya dumadating? Sino yung iniisip ng Diyos? Tao pa rin. Amen? Yung tao pa rin na minamahal niya, na pinag-alaya niya ng buhay, pero maraming tao hindi pumapansin sa Diyos. Maraming tao hindi tatanggap niya. Nasasabihin mo, hindi nila pinapansin ng Diyos. O sabihin nyo, puro New Testament naman yung sinasabi mo. Punta tayo sa Old Testament, 2 Chronicles 7:14. Ikalawang Kronika, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Gusto nyo, kanta tayo? If my people will humble themselves and pray, basahin na lang natin. 2 Chronicles 7 verse 14. Basahin po natin. Anong sabi? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Sasabihin, sa mga Israelita naman sinasabi yan? Oo nga. Pero ang Diyos ng mga Israelita noon, hindi ba natin Diyos ngayon? Yung mga salita pa sa Old Testament, hindi ba mga propesya ito na nangyari sa New Testament? We have the same God. Sino yung Diyos ng mga taga-Israel? Siya rin yung Diyos natin ngayon. Amen. Kaya kung sino yung nagsabi nito, siya pa rin yun. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, diba? And seek my face. Ano yung seek my face? Hanapin mo ang Diyos. Saliksikin mo ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Naway kilalanin ng mga tao ang Diyos. Saliksikin nila ang Diyos. And then turn from their wicked ways. Ano ba yung mga wicked ways? Hindi ba kasalanan yung mga yan? Tumalikod sila sa kanilang mga kasamaan. Tumalikod sila sa kanilang mga kasalanan. Anong gagawin ng Diyos? Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. May pangako pa po ang Diyos sa mga tatalikod, magsisisi, sasaliksikin ang ating pong Panginoong Diyos. Amen.
Luke 10:20. Basahin po natin yung nakasulat sa Lucas. Luke chapter 10, verse 20. Tingnan po natin ito. Isa sa mga verses na dapat pinahahalagahan din po natin. 10, verse 20. Nakita nyo na? Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Tama ba? Mali yata ako. Yung matuwa ka kasi nakasulat ang pangalan mo sa ano? Sa langit. Lucas 10 verse ano po, Nay? Tama po ako? Opo. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Opo. Ay, Mark pala. Sorry. Ay, ako yung mali. Nakaw. Sorry po. Sorry. Ako po pala yung mali. 10:20. O, ulitin po natin. Ayan. Naano na yung mata ko. However, kasi masaya yung mga alagad niya, may binalita sa kanya, di ba? Sabi, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written where? In heaven. Kapatid, kaibigan, nakasulat na ba yung pangalan mo? Sa aklat ng buhay. Nasaan yung aklat ng buhay? Nandun sa langit. Amen. Sabi, tiyakin mo. Huwag kang matuwa na nagsasubmit sa'yo yung mga kasi may napalayas po silang mga masasamang espiritu. So, tuwang-tuwa sila. Yun po yung kwento niyan. Pero sabi ni Jesus, however, do not rejoice that the spirits submit to you. Ang ikatuwa mo, na yung pangalan mo ay nakasulat sa langit. Amen. O, sundan po natin to ng supporting verse. Revelation 20 verse 15. Pahayag. Revelation. The last book in the Bible. Revelation chapter 20 verse 15. Ayan sabi. Nakita nyo na? Amen. If anyone's name, sa NIV version po ito, if anyone's name was not found written in the book of life, anong nangyayari sa kanya? He was thrown into the lake of fire. Naku po, kung meron wala, hindi makita yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay, anong gagawin doon sa tao na yon? Ihahagis, itatapon, saan? Maliwanag. Hindi po sa akin galing ito. Ano yung mga nasa pahayag? These are the things that will happen. Because these are the things that were prophesied and will happen for sure. Mangyayari at mangyayari. Kapag ang tao hindi nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay, ihahagis siya sa dagat-dagatang apoy. Amen. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, magsisisi ka o mapapahamak ka? Anong gusto mo? Anong gusto ng mga tao ngayon? Alam nyo, isa sa mga nakakalungkot po na katotohanan, sa panahon po natin ngayon, sa society natin ngayon, to be honest, yung mga tao ngayon, yung generation ngayon, wala nang iniisip patungkol sa eternity. Diba? Hindi na po nila binibigyang pansin. Ay, linggo ngayon, dapat nasa Lord ako. Wala nang ganun. Wala nang kaisipan ng salvation. Wala nang kaisipan na pag ako'y nawala na sa lupa, saan kaya ako pupunta? Hindi na po nila iniisip yan. Kasi kung iniisip nila yan, makikinig po sila sa salita ng Diyos eh. Kung iniisip nila yan at may nagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila, i-entertain po nila. At bukod doon sa i-entertain nila at makikinig sila, susunod sila. Amen?
Susunod na sila sa kagustuhan ng Diyos. Gaano nakatigas ang puso ng mga tao ngayon? Nakita po natin to. No? Lalo na po, wag namang maaano yung mga kabataan natin ngayon. Pero sa totoo, yung generation ng mga kabataan din ngayon, wala nang ginugusto. Wala nang Diyos na sa kaisipan niya mga yan. Wala na. Anong nasa isip niyan? Barkada, kasiyahan, gadget, lahat ng makakapagpasaya sa laman. No? Boyfriend, girlfriend, lahat ng yan yung mga, wala na yung paano ako pagka maliligtas ba ako? Nakasulat ba ang pangalan ko sa aklat ng buhay? Wala na pong mga ganun, di ba? Amen? Hindi na nag-iisip. Bilang pagtatapos, gusto ko pong i-share sa inyo to, pero alam ko napanood nyo na rin ito. Napanood nyo na yung nag-viral na video na teacher siya. Tinuturuan niya mga grade 1 pupils. Nag-viral po ito patungkol sa pamilya yung tinuturo ng teacher. Sabi, ito ay pamilya. Ganyan, di ba yung video? Ang tatay ay ano sinagot ng mga bata? Halimaw? Hindi nyo napanood yun? Tawa kami ng tawa. Nung pinanood ko yun, paulit-ulit hanggang ngayon pinapanood ko. Dalawa sila. Yung isa medyo, siguro parang yung isang guro, yung nagsagot na ang tatay ay halimaw. Dinugtungan ng yung mga bata po, ang sumagot. Dapat sasabihin niya, haligi. Ang sinagot ng mga bata, halimaw. Yung isa naman na teacher na babae, ano ginagawa ng nanay? Ganyan, disagot sila, sagot yung mga bata. Anong ginagawa ng mga tatay? Lasing! Ay, mga bata po yung sumagot nun. Alam niyo, ano pa sinagot? Adik! Biro mo, grade 1? Paano nila nasabi yun? Although nakakatuwa po, di ba? Kumbaga napasaya niya. Napasaya nila yung maraming kababayan or netizens sa ganong video. Pero alam nyo, nakakalungkot din yun sa pamilya. Ganon na yung nangyayari. Hindi naman sila, alam nyo, ang mga bata, hindi sasagot yan ng hindi nila nakikita sa bahay na ganon. Anong ginagawa ng tatay? Lasing! Anong ginagawa ng tatay? Adik! Kawawa yung mga bata na yun. Di ba? No? Although masaya tayo na yun na yung napapanood natin, ang tatay ay halimaw. Diba? Anong ginagawa? Bakit nila nasabing halimaw? No? So there is something wrong in our society. Kumusta yung pamilya natin? Kumusta yung pamilya mo, kaibigan? Paano po tayo sa loob ng bahay? Tingnan nyo na po yung trend ngayon. Trend ng pamilya ngayon. Sama-sama nga sila sa loob ng bahay, pero nag-uusap ba yung mga yan? Hindi. Bakit? Kanya-kanya yan. Diba? Kanya-kanya. Kumain ang gustong kumain. Wala na yung value na sabay-sabay. Diba? Wala na yun. Pag nagutom ka, kumain ka. Andyan ang pagkain. Ganyan na ngayon. Ganyan na ang trend. Bakit mahalaga ang pamilya? Yan ang bumubuo ng society. Yan ang bumubuo ng mundo Tama po ba? Ngayon, yung bang pamilya natin, kumusta? Ano ang ginagawa ng pamilya natin? Kasama po ba tayo sa ganon? Na yung society sumusunod na sa trend ng sa agos ng mundo ngayon, na ganun na yung ginagawa, magkakasama nga sa bahay, pero hindi nag-uusap-usap, hindi na nagkukumustahan. Bakit? Mahalaga pang makita kung ano sinabi sa kanya ng kaibigan niya sa messenger, mahalaga makita niya ano yung nakapost, ano yung mapapanood niya na maganda sa kanyang paningin. Ganyan na ang trend po natin ngayon, which is nakakalungkot.
bilang mga Kristiyano, dapat kakaiba yung pamilya natin sa pamilya ng hindi pa Kristiyano. Ngayon, kung hindi pa nga ganon, kanino magsisimula? Kanino magsisimula sa atin na nakakapakinig ng salita ng Diyos? Break the trend in your family. Hindi lahat ng uso kailangan sundin. Eh kung yung uso na yan, dinadala ka na sa kapahamakan, susunod ka pa ba? Diba? Anong uso ngayon? Babe! O, hindi na uso yung yung makikita mong naninigarilyo, yung matatanda. Pero yung mga kabataan, anong ginagawa? Nagbe-vape. Yan, uso. Parang very proud pa sila. Nakakwintas dito. Iba-iba ang flavor. At kung bumuga ng uso, akala mo pag-aari nila yung... Akala mo ba wala silang katabi? Pag binuga nila yung usok ng kanilang vape. Hindi ba? Ganyan na po yung ngayon. Ang society natin. Pero kung yun naturuan sa loob ng pamilya niya, palagay ko hindi yun gagawa ng ganon. Nakita po natin to. So ang nagpo-produce ng masama o mabuting society ay nasa pamilya. Kaya nga inaaral yan basic society, family. Doon talaga magmumula lahat yan Tignan nyo sa Maynila, hanggang ngayon, hindi nila maresolba yung mga gang ng mga kabataan. Kahit pa pinapatawag yung mga magulang, wala. Alam nyo kung sino sumusuko? Yung mga barangay. Ay, hirap na ho kami sa mga ganyan. Hindi, di ba napapanood yan sa balita? Ilang ulit na ho namin yan, pinatawag na ho namin ng mga magulang ng mga bata na yan. Ganyan. Amen. Bakit? Kasalanan. Kasalanan na ang nagahari sa bawat tao ngayon and worse, sa bawat pamilya. Wala ng Diyos. Hindi na pinag-uusapan ng Diyos. O ikaw ba'y nagdasal na? Ikaw ba'y nagbasa na ng Biblia mo? Dapat sa magulang magsisimula yun. Balikan natin yung Deuteronomy. Nasusulat sa Deuteronomy. Ituro mo! Di ba? Nabasa niyo na po ba yun? Ang magtuturo ng mga ganong bagay sa anak ay magulang. Balikan nga natin. Panghuli na lang talaga. Promise. Pasensya na po. Anong Deuteronomy yun? Chapter 6. Kung tama po ako. Hindi po ako magaling umalala ng mga chapters and verses. 6-7. Thank you, Nay. Deuteronomy chapter 6, verse 7. Sabi, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga talangkahan. Ang alin? Ang lahat ng kautusan at sinasabi ni Yahweh na ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Sa magulang ito magmumula. Ngayon, kung ang magulang mo ay hindi pa kumikilala sa Diyos, pwedeng ikaw na lang din muna ang magturo. Amen? Meron po kaming dating estudyante. Sa totoo po, nung ito'y nag-aaral, elementary siya, araw-araw nasa office kami. Totoo po ito. Araw-araw, nasa office kami. Araw-araw. Kung di ako yung advisor, kasi ilang taon siya sa amin. Doon siya sa amin nag-graduate ng elementary. Nung ako yung advisor, ako tatawag sa guardian niya para papuntahin, para kausapin, dahil i-report mo yung ginawa ng bata. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay napupunta sa office, hindi maganda yung ginagawa mo. Almost every day for how many years? Pero yung mga panahon na yon sa school po kasi meron kaming camping, meron kaming chapel time. Hindi namin alam na yung palang mga naggawain na yon ay tumanim sa kanya.
Just to make the story short, sa lahat ng maraming gumraduate sa paaralan na yon, isa yung bata na yon, nasakit ng ulo namin, hanggang ngayon nasa Living Stream. Nagtuturo ng mga bata. At gumraduate na po siya ng college. Niloko ko nga eh, oy, nakagraduate ka talaga. Sabi yung teacher naman. Hindi, sabi ko, joke lang. Hindi po siya nawala sa church. At isa pang magandang balita, yung nanay niya, naka-abroad dati. Kasi kaya nga tita yung tinatawagan namin dahil nag-a-abroad yung ina. Simula nung umuwi yung nanay niya, hindi niya sinira. Wala siyang sinabi. Pero dahil nakikita ng nanay, ba't ganito yung anak ko? Nagpe-pray bago kumain. Umaalis ng linggo, sa church pala pumupunta. Naging yung patotoo ng nanay. Kung ano nakikita niya sa anak niya. Isang araw, sabi niya sa anak niya, nakasama ako sa'yo, tignan ko yung ginagawa mo. Magkasama na silang mag-ina sa church. Kahit po yung nanay niya, medyo PWD kasi, paika-ika. Hindi ba? Kung hindi man magsimula sa magulang, at least sa anak, sa inyong mga anak na naririto, makita sa pamamagitan ninyo, alin, yung salita ng Diyos na napapakinggan natin. Amen? Kaya niya? Kaya nyo din? Kaya nyo din kung gugustuhin. Kasi nga, at the end of the day, kahit lahat ng salita na to na ituro na sa isang tao, kung hindi niya susundin, may mangyayari ba? Wala. Useless. Anong kailangan? Sabi sa James, be ye doers of the word and not hearer only. Huwag kayong mga tagapakinig lang, kundi kayo mga tagagawa, tagasunod ng salita ng Diyos. Katunayan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, pipili ka uli ngayon. Magsisisi ka o mapapahamak ka. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat o Diyos sa iyong katuruan. Sa bawat araw, talaga pong kami ay nagkakasala. O Diyos, kinikilala namin ang mga kahinaan po namin. Kinikilala namin na kami marumi, Panginoon. At salamat dahil ikaw mismo yung nagsabi na ipahayag namin sa iyo ang aming mga kasalanan. At ikaw ay tapat na magpapatawad. Kaya salamat, Lord, sa pagpapatawad na binibigay mo po sa amin. O Diyos, ang dalangin namin, baging ang mga mahal namin sa buhay, ang aming pamilya, kaibigan, kapitbahay, kakilala, hindi kakilala. Nawa, O Diyos, kung sila man ay mabahaginan, magkaroon kami ng pagkakataon na mabahaginan sila ng salita mo, Panginoon. Nawa, magsisi sila at sumunod po sila sa iyo at sambahin kanila. Nawa, maraming tao, Panginoon, ang makinig pa rin sa iyong panawagan. Nawa, marami pa rin tao, Panginoon, ang magnais na masulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. O aming Diyos, sumasamo po kami sa iyo. Nawa, ang mga pangalan namin, O Diyos, ay nakasulat na sa iyong aklat. Nawa, at huwag po itong maburagan. Huwag po itong mabura. Tulungan mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami, pagtibayan mo kami, O Diyos, na mapaglabanan anumang uri ng kasamaan, anumang uri ng kasalanan meron ang mundo na to, na minsan nagagawa namin, Panginoon, makapanagumpay kami araw-araw sa mga karumihan na to, O Diyos, na likha ng kaaway, O God. Lord, tulungan mo kami palaging magdesisyon ng tama.
na palaging piliin ay ikaw, O God. Na palagi namin sabihin, as for us and our house, Lord, we will serve you. Na hindi kami bibitaw sa iyo, 10 ng aming mga sambahayan, 10 ng aming mga pamilya, O Diyos. Pipiliin namin ang buhay, buhay na galing sa iyo. Buhay, Panginoon, sa piling mo, Panginoon. Nawa lahat ng mga nakapakinig ng salita na to, God, nawa ay nangusap ka at nagkaroon ng pagbabago. Pagbabago patungo sa iyo, Panginoon. Winawasak ko sa panalangin anumang espiritu ng hindi paniniwala sa oras na to, O Diyos. Winawasak ko anumang espiritu ng katigasan ng ulo sa oras na to sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Na ang lahat ay makinig sa iyong salita. Ang lahat ay sumunod sa iyong salita. Ang lahat ay gawin ang iyong salita, O Diyos. Ang lahat ay gustuhin na maglingkod sa iyo. Aming Diyos. Aming Ama, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka ng aming mga buhay. At kami, Panginoon, nawa ay manatiling tapat hanggang wakas para sa aming kaligtasan. In Jesus' name, Amen. Handa na po ba ang lahat? Nasa natin ating pagkakalog sa Panginoon. Dakilang Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Bilang bahagi po ng aming pagpupuri sa iyo at sa salamat, narito, Panginoon, ang aming handog. Sinabi mo, Panginoon, na kung kami po ay magkakaloob, ay siksik-liglig na ipagkakaloob niyo, na ibabalik niyo sa amin. At i-bless niyo rin po, Panginoon, ang aming kabuhayan, na makapagkaloob kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hindi po kami maging maramot, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang maghahasik sa amin ng biyaya. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang pinagkukunan ng aming kabuhayan. At nawa po, Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa na nagkakaloob sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay sinasama na nadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, hindi pa.